We have a Father in heaven. Yan po. Sa buong series natin, tinatalakay na we have a Father in heaven. And like Father, like Son. So binigyan tayo ng isang wika. Meron ng wika ang kalangitan na siyang kaharian ng Diyos. At yan ay ang what is the language of heaven? Love is the language of heaven. At ngayon pong araw na ito, ang huling yugto ng serye, hindi ko teleserye, serye lang, ng ating mensahe. At ito'y pinamagatang like a son. Kung pinag-usapan natin ang ating ama, usapan naman natin, ano ba ang anak? Okay? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yon. Yung mga babae, wag ko kayong mainit kung like a son at tinatawag kay son. Kasi ganun din kami. When Jesus comes, He will marry His bride. So, pareho lang tayo, di ba? Okay, so, kung gusto niyo yung daughter, okay lang sa akin. Like a daughter. But, maganda po kasi na alaman natin kung paano ba maging anak. Una, pag pinanganak ka, siyempre bata, walang maasahan sa'yo, alagain ka. Until you reach the age, you become a child, inaakay-akay ka, hindi mo pa rin alam ang gagawin mo. But, when you reach a certain age, you become a son. Not because of age, but because of purpose. Although, minsan ina-associate natin, ito minsan yung mali sa ating kaisipan. Iniisip natin na habang tumatanda isang tao, natututo na siya. Hindi ho matututo ang isang tao hanggat walang nagtuturo sa kanya. Kaya minsan, matanda na, kung pumilos at mag-isip, parang bata pa rin. Gets nyo? Kailangan may magturo sa kanya. Ngayon, tulad ko, sa tingin nyo may kulang sa akin? Tingin nyo may kulang? Sa linggo-linggo ninyong pakikinig, sa tingin nyo may kulang dito? Ano? Ayun. So, ang gumagawa niya, yung son. Di ba? Kasi pag bata, hindi mo aasahan pumilos at magpusa. Only a son can do that. Kasi inaaral niya habang lumalaki siya, inaaral na. Nakita niyo si Matthew kanina, tumabi siya sa amin. Bata pa lang siya, inaaral niya, paano mamagpuri sa Panginoon? Tapos may nilalagay din ako dito sa ibabaw. Kasi habang hindi, sinadya ako talagang hindi dalhin niya. Thank you. Pakainin kita mamaya, para tumaba ka ulit. Gusto mo ba tumaba ulit? Ha? Huwag naman. Pinagpe-pray ko man pumayas ka eh. So, maliho yung kaisipan na matanda ka na, ganyan ka pa rin. 18 anyos ka na, ganyan ka pa rin. 24 anyos ka na, ganyan ka pa rin. Kung wala mong nagturo at kung hindi magpapaturo ang anak na ito, wala ho siyang kahihinatnan. Wala ho siyang matututunan. Kaya kailangan sa kaharian ng Diyos ang pagpapakumbaba. Kasi mahirap na ipaubaya natin ang ating sarili at matuto tayo mula sa ibang tao. Pero, kung yun ang gagawin natin sa ating buhay, tayo po ay nakakasiguro na meron tayong kahihinatnan. So, ang mensahe po natin sa araw na ito ay like a son. Manalangin po tayo, Panginoon, hindi mo kami iniiwang ulila. Kahit nung dumating si Jesus at siya'y nagbalik sa iyong kaharian, sabi niya, hindi ko kayo iiwang ulila, ipapadala ko sa inyo ang aking banal na spirito na isang kasama sa inyo kahit saan siya magpapaalala ng lahat ng bagay na itinuro ni Jesus. So sa araw pong ito, daw po magpaalala sa amin, Lord, hindi na po kami bata. Kami po ay mga anak na. We are sons and daughters of the Most High God. So we ask that as we listen to your word today, we will change our minds and change our hearts, Lord. Make us responsible children. Make us grow. Huwag lang puro dede ang aming hinahanap. Bagkos, matuto kaming kumain ng pandesal, matuto kami maglagay ng palaman sa pandesal, at kahit karne, kaya naming lunukin at i-digest. Dahil nariyan ka, kasama. Maraming salamat po. Tinatanggap ko po ang deklarasyon mo na mula nung tinanggap namin si Jesus bilang aming tagapagligtas at Panginoon, kami binigyan mo ng karapatan na tawaging anak ng makapangyarihang Diyos. Kaya sa aking pakikinig sa araw na ito, makikinig po ako parang isang anak at hindi tagalabas.
Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahit po malayo si Pastor Mark, nasa Canada siya, madalas po kami nag-uusap kasi wala na hong dahilan para hindi tayo makakonekta sa ating mga kamag-anak, kaibigan, kapatid, at kung sino-sino man dahil napakarami ng paraan, lalo na ang ating technology. Napaka-high-tech na. By the way, kung gusto nyo magpakabit ng mabilis na internet, fiber optics on pakabit. Murang-mura lang. So, habang nag-chat kami ni Pastor Mark, nagpadala sa akin siya ng message. So, kasi sa kanya ko sinasabing nararamdaman ko, sa kanya ko sinasabing pinagdaraanan ko. So, hindi ako kumikilos ng hindi niya sinasabi o wala siyang blessing. Lahat ng ginagawa ko dito, ayon din doon sa mga naituro at itinuturo pa niya sa akin. So, nag-message siya sa akin. Ang sabi niya ay ito, if you know you're a child of God, you will want to know your Father. Kung alam mong ikaw ay anak ng Diyos, gusto mong makilala ang iyong Ama. Hindi pa sa nakontento doon, meron pa sumunod. If you know you're a member of the body, you will want to be connected to the head. Kung alam mong ikaw ay bahagi ng katawan, na naisin mong makilala o maging kabahagi ng ulo. Sino ang ulo ng katawan? Sino ang ulo ng iglesia? Jesus. Jesus is the head of the church. So, kung tayo raw ay kabahagi o miyembro ng katawan ni Kristo, hahanapin natin ang ulo na siya rin naman ang ulo si Jesus. Okay? Alam mo bang bahagi ka ng katawan ni Kristo? Maliit man yan o malaki, kaya ito mataba, bahagi ka ng katawan ni Kristo. Hindi pa nakontento si Pastor Mark, isa pa. If you know you're a living stone, ano nga ulit apelyido mo? Yan. If you know you're a living stone, you will want the Holy Spirit to dwell in you always. Sabi niya, kung tinatanggap mo na ikaw nga ay anak ng Diyos, at ikaw ay tahanan ng banal na Espiritu, na naisin mo na laging manahan ng banal na Espiritu sa iyo. Masasabi niya sa akin, all of this to say, you should stay connected to the Lord through your daily, tapusin niya, through your daily devotion. It is the Word of God to keep us connected to Him kahit wala siya physically. Same with Pastor Mark, hindi ko siya kasama physically. But talking with him, reading his words, I'm connected to him. At praise God, kahit magkalayo kami, isa pa rin ang isip at puso namin. I think ganun din sa Panginoon. Kung tinawag niya tayo bilang mga anak sa pamamagitan ni Jesus, yun din ang gusto niyang mangyari sa atin. Konektado tayo sa Kanya. Why? Bilang anak, kailangan alam natin yung puso ng ating Ama. Alam niyo ba na sa Roma, merong emperador. Hindi ho brandy emperador o hari. Emperador at meron ho isang senado. So ang mga senado ito ang gumagawa ng mga kautusan ng bansa na sa kanilang nasasakupan. So, ang senado po talaga ay 12 lang, hindi sa 24. 12 lang siya talaga. At ito po ang kauna-unahang responsibilidad at trabaho ng senado nung panahon. Okay, nung panahon na meron pang emperador. Alamin ang puso ng hari. So sila ay kumikilos, nagpapalangkas ng batas ayon sa puso ng hari. Tayo ba ay may hari din? Sumagot kayo. Sino siya? Meron tayong hari. Ang tawag nga natin sa kanya, Amang Hari. At mahalaga po bilang anak na malaman natin ang puso ng ating magulang. Kung magkakayon, alam po natin paano tayo magsasalita, alam natin kung paano tayo kikilos. Pangalawa, ang anak po ay kailangang nakikialam sa gawain ng kanyang ama. O sa English, business. Kinikwento po sa akin ng ate Joanne, kasi po puro Chinese si ate Joanne. Ang pamilya po niya ay galing Xiamen sa China. Isang maliit pong island doon. Ang tawag sa island ay Kolong Su
Island. Doon po nanggaling ang kanyang mga ninuno. So, purong Chinese po si Ate Joanno na ipinanganak dito sa Pilipinas. Okay? Kayo ay purong tagalangit na pinanganak dito sa lupa. Okay ba? Naintindihan niyo? Okay? Si Ate Joanno ay lihitimong Chinese na pinanganak sa Pilipinas. Pero Chinese siya. Kayo ay tagalangit, pinanganak lang kayo dito sa pamamagitan ni Jesus. Okay? Sa araw makakabisita. Sino gusto na makabisita sa langit? Muntik lang ito mga si Jojo. Pwede naman. Pwede naman. Pwede siyang ipakita ni Lord in a vision. Pwede. Pwede mong maranasan. Kasi si Juan, yung malapit kay Jesus, yung alagad niyang malapit sa kanya, dahil grabe yung mga ipinakita sa kanya tungkol sa langit. Paano sila sumasamba sa langit? Ano nangyayari sa langit? Ipinakita sa kanya. Kaya niya naisulat yung aklat ng pahayag o Revelation. Ipinakita sa kanya. John is an example of a son who is unstoppable, unshakable, unchangeable. Hindi siya nagbago sa pananampalataya, hindi siya nayanig. Hinulog na siya sa langis na kumukulo, hindi pa rin nayanig yung pananampalataya. Buhay, ay matindi yun, buhay pa rin. Buhay pa rin, kahit anong gawin sa kanya kasi hindi pa niya panahon. Marami pang papagawa si Lord sa kanya. Sabihin mo, marami pang ipapagawa si Lord. Magsisi ka na. Hindi, marami papagawa si Lord sa atin. So, ang gusto ni Lord, we take care of His business. May business si Lord eh. So, I think God is in the trading. Alam mo yung trading? Barter business. Noong unang panahon, meron nun yung God yung trade, nakikipagpalit tayo. Kasi wala namang pera nung araw. Kung ano yung meron ako, pagpapalit ko dun sa kailangan ko. Okay? Diba, kailangan ko ng sapatos, meron akong ginto, palit tayo. O meron akong ganito, meron akong vest, gusto ko ng t-shirt, palit tayo. Ganun yung barter noon, trade. Ngayon, ganun din si Lord. Yun ang business ni Lord. Akin na ang lumang buhay mo, papalitan ko yan ng bago. Sino may gusto rito ng lumang buhay? Sino gusto ng bago? Oras na. Sabi mo sa katabi mo, oras na. Itong series na ito ay ganito. Para may idea kayo, oras na para nararamdaman ko sa sarili ko. Matagal na rin naman tayo magkakasama, di ba? Oras na para umangat. So, ang pinakiusapan ko, ang numero 1, alam ko lahat kayo may isip negosyante. Pero yung numero negosyante sa ating kalagitnaan ay si Junie. Ayun, si Junie at si Nervin. So, hinilingan ko siyang gumawa ng paano ba mag-umpisa ng business. So, yung iba ko sa atin na gustong matuto, tuturuan mo niya. Kasi wala nang maganda pang matuto mula sa tao na nagumpay eh. Di ba? So, oras na para umangat. Pangalawang Sunday, oras na para magtanim. Hinilingan ko si Bobby kasi tinikwento sa akin ni Bobby nung daw sa bata. Talagang nandun sila sa bukid. Tinuturuan sila ng kanilang amang magsaka. Kaya lang, madalas tumatakas siya. Kinukuha niya yung baril ng tatay niya. Pero, alam niya kung paano magsaka. So, I asked him to do, again, research. At yung pangatlo, ito ho. Hindi ho natin maiiwasan na habang nandito tayo sa lupa, meron tayong kaaway. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan ang kaaway mo, okay? Tingnan mo mabuti, hindi yan ang kaaway mo, kakampi mo yan. Lahat ng tao sa church magkakampi. Anong church man sila, magkakampi tayong lahat. Ang kaaway nating lahat ay si Satanas. Okay? Ang kaaway nating lahat, si Satanas, siya ang may nais magnakaw, sumira at magwasak ng ating buhay. Pero hindi yan papahintulutan ng Panginoon kung hindi mo rin ito pahintulutan. Kaya, sabi ko, Kim, pwede bang igawa mo ako ng research tungkol sa warfare? Pakikibaka. Kailangan mo nating makibaka. Hindi lamang para sa ating sarili. Para dun sa mga taong hindi pa nila kayang makibaka. Para maturuan silang lumaban. Okay? And then, sa 25, yung huling Sunday ng September, magpa-party tayo. Kasi paangat ng paangat ang buhay. Yan ang nakikita ko. I'm sharing it with you because as the father of this family, okay? I want you to catch the vision.
Gusto ko umangat tayo lahat. Gusto ko wag na ako magkwento eh. Kayo na lang magkwento rito. Kasi gawain niyo ng anak. Nagkikwento. Tay, huwag ka na ako na. That's why tuwan-tuwa ko kami nung nag-shooting kami. Pag-pray sana ako na huminto yung ulan. Ang sabi ni Aaron sa akin, kala ko siya eh. Kuya, hindi. Kuya, huwag ka na, si dito na lang. Natuwa naman ako. Diba? Ibig sabihin, kahit paano may natutunan naman sila sa akin. So, as a son, we have to know the heart of the Father. We have to take care of His business. And we have to expand His territory. Kung ang tahanan nyo, may cell group kayo doon nagaganap gawa ni Lord, hindi lang para doon yun. You have to expand sa kapitbahay o sa ibang lugar na pagdadalan sa atin. Kaya nga merong mission. Kaya nga merong tinatawag na mission. Mula doon sa lugar kung saan ka komportable, huhugutin ka ni Lord, dadaling ka sa isang lugar kung saan hindi ka komportable, magta-travel ka, kailangan mo ng pera, para makita mo lalo kung gaano kadakila ang Panginoon. Para gumawa ho tayo ng isang bagay na hindi komportable sa atin, mas nakikilala natin yung tatay natin. Okay? Nung araw po kasi, siguro na, pero nilang taon na yun, tuwing Biyernes nasa inyo po, how many years? 5 years. There was a time po na sina Aaron, sina Emerald, may mga 10 sila na taga-Pulilan. So yung Biyernes pupunta ako ng Pulilan para kumain ng palabok. Masarap po sila maganda eh. Palabok sa marshmallow. Yung terno-terno talaga. Yun. Ganun mo sila maganda. Dinuguan, saka chiclet. Ganun yung handa nila. Talagang terno-terno. So every Friday po, nandun ako, makakatuwa. 10 kami. Ngayon, 2 na lang yung natira. 3 pala. Nadagdagan pa ng isa kasi may rin. Pero, alam nyo, hindi ko pinangihinayangan yung pera, yung pasod. Doon mo na nagumpisang ma-aksidente yung kaliwang mata ko. Dahil nagtuturo ako, hindi ko ininda kahit masakit yung mata ko. Pumunta pa rin ako. So, nag-try po ako nakapikit. Mula Pulilan hanggang Quezon City. Nagpe-pray lang ako, Lord, ang sakit-sakit na ng mata ko. Makauwi lang ako, okay na. So, yun yung time na sinasabi ko sa ilang tayo nyo, naranasan ko maging bulag ng 2 linggo. Eh, pero nakita ko kasi na may potential itong mga to. So, kita nyo naman, di ba? Yung potential ni Emerald. Diba? Naka-boots pa, di ba? Pinapasok pa yung pantalon sa loob ng boot. Diba? Sana yung katuruan, pasok mo rin sa isip mo. Pinapasok po niya. Pinapasok. By the way, may cell group na po si Emerald. Tumitapa na, diba? Tumatapang na to eh, no? Tumatapang na. Pero yun po siguro ang nais makita ng ating Ama sa atin. Ang makilala siya, ano yung laman ng puso niya. Pangalawa, ang pangalagaan natin yung mga gawain niya o yung business niya. At pangatlo, expand po natin ano man ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Siguro tingnan natin si R2. Sa ngayon, ganyan yung ating ginagawa. Tapos pag nag-expand siya, tingnan nyo kung paano siya mag-expand. Ang maganda ko kay Lord, hindi lang palapad yung expansion pati pataas. Paangat at palawak. Ganun si Lord eh. Paangat at palawak. So, gusto kong bumasa ng kwento sa inyo mula sa aklat ng Lucas. And this describes Jesus as a son. Sinasabi ko sa inyo, hindi lang naparito si Jesus para mamatay, bagamat yun ang purpose niya, sakitin tayo at iligtas. Pero mula nung pinanganak siya, hanggang sa panahon ng kanyang kamatayan, siya ay namuhay at ipinamuhay niya ang buhay ng isang anak. So, babasahin ko po ito. Sabay-sabay na lang po natin basahin sa 2, 3. Every year, Jesus' parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. When he was 12 years old, they went up to the festival according to the custom. After the festival was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware. Thinking he was in their company, they traveled on for a day. But they began looking for him among the relatives and friends. When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in a temple court,
sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, "Son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you." Doon muna ho tayo. So una-una, tingnan po natin, every year, Jesus' parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. Every year. Every year. Yung kanyang magulang ipinapakita sa kanilang anak, every year, meron sila. Sabihin na natin, commitment. Hindi na yun. Siguro maganda po na bilang mga magulang, nakikita rin yung mga bata ang commitment natin. Every Sunday, anak, pupunta tayo sa church. Every Sunday, pupunta tayo sa church. Anak, every week, pupunta ako sa cell group. Kaya si Jesus, habang lumalaki, hanggang dumating siya ng age ng 12, nagkaroon siya ng commitment. Nakita niya sa magulang niya. Every time, tumutupad ang magulang niya sa isang tradisyon lang ito, ha? Pero pwede mong ipakita ang commitment mo. Hindi ba minsan, sinasabi natin na pag may fiesta, alam mo kung sino yung taon-taon naghahanda. Diba? Minsan sinasabi nga natin kahit ipangutang. Pero mali na yun. Mali na yun para makapaghanda, ipapangutang mo. Pero yung commitment nun, yun ang mahalaga. Sana they'll be committed in some other things that is more beneficial. Hindi sa pangungutang. But Jesus learned commitment from His parents. Jesus learned how to get out of the comfort zone to fulfill a commitment. Kasi a day's travel from Nazareth to Jerusalem is a day's travel, isang araw. Noon ang day is 12 hours, hindi 24. Okay? Sa Hudyo, ang day is from 6 a.m. to 5:59 ng hapon. Yung 6 ng gabi hanggang 5:59 ng umaga, gabi ho sa kanila. So 12 lang sila. 12 hours on day, 12 hours night. So it might take 12 hours for them to travel. Kasi sumasakay lang sila sa donkey, pagkatapos siguro naglalakad lang sila, hindi rin sila makakapaglakad ng mabilis. It's either karga nila si Jesus or akay-akay nila. Siyempre siguro naglalaro-laro pa sila sa buhangin kasi desert Di ba? Baka minsan kaya umaabot ng 1 hour, tinatabunan ni Jesus si Joseph ng binabaon niya yung ulo sa buhangin. Wala namang beach. But I believe they were a happy family. So, yun yung pinakita ng parents na. But, when he was 12 years old, they went up to the festival. Ayan. 12 years old na siya. Imagine niyo, 12 year na nito, pinupulfill nila yung commitment nila. After the festival was over, while his parents was returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. Thinking he was in their company, they traveled on for a day. When they began looking for him, from among their relatives and friends, when they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. So, nagpaiwan ho si Jesus. Bakit kaya? Sadya bang hideous si Jesus? Sa history po, pag binasa ng Biblia, ito lang yung mababasa niyo na nagpaiwan si Jesus, hindi siya nagpaalam. Marahil na iwan, pero sabi ko, nagpaiwan. At 12 naman kasi alam na ng tao yung ginagawa niya, tama po ba? At 8 years old nga, alam na. Kaya lang hindi patuwid. Pero at 12, I think alam niya ang ginagawa niya. Saka po ang mga Hudyo noon, may kultura po sila. Once a son or a daughter reaches the age of 12, meron po silang tinatawag na ceremony. Bar mitzvah po ang tawag doon. Mula sa pagiging bata, meron po silang ceremony, kumbaga itinatalaga nila yung anak nila as sons and daughters of the commandment. Ibig sabihin, di ba pag pinanganak ang bata, like doon lang, na si Trevor, inaalagaan niya ng ina. Pero ito yung ama, pagdating ng 12, yung bata, okay,
Iwiwin na yan mula sa ina, papunta sa ama. Ang ama magtuturo ng purpose sa anak. Kaya pag absent ang ama sa pamilya, walang purpose, walang pangarap ang anak. Nahuli nyo? Importante ang relasyon ng ama at anak. Kaya lang ho, nakakalungkot minsan isipin na ang Pilipinas ay matriarchal. Nakapokus sa ina. Kailangan ho, sino ba mga ama rito? Kailangan na ho natin tumindig para magkaroon ng kinabukasan yung mga anak natin. Okay? That they will be like a son. Tayo rin naman ho ay anak. Kung wala ho nagturo sa atin, meron ho tayong ama sa langit na nais magturo sa atin upang ang kinabukasan at henerasyon ng ating mga anak ay mas maging mainam, mas matindi, mas masagana kaysa sa atin. So si Jesus nagpaiwan ho siya sa templo at nung hindi na siya makita, hinanap siya ng kanyang mga magulang at nagmadali ho silang bumalik sa Jerusalem nung hindi siya makita. After 3 days, wow! So umuwi sila isang araw. Bumalik sila isang araw. Ilang araw na yun? So, after 3 days pa nila nakita si Jesus, ilang araw na hindi kasama si Jesus? Pag nawala kaya nga yung anak nyo ng 5 araw, ano kayo isipin nyo? Kumain na kaya siya? Nasaan kaya siya? Hindi kaya siya nagugot? Okay? Hindi kaya sinapchat yung mga katawan niya tapos binenta? Di ba? Hinahanap nyo ba yung mga anak nyo? Minsan, minuto lang, di ba, malingat lang sa inyo, hinahanap niya na. Pero 3 araw, halos 5 araw nilang hindi nakita si Jesus. Tapos nakita nila, nung nakita nila si Jesus, sila ay nagulat. At sabi nung nanay niya, "Anak, bakit mo kami trinato ng ganito? Kami ng ama mo ay naghahanap sa'yo." Ito na. Sumagot si Jesus. Verse 49. "Why were you searching for me?" He asked. "Didn't you know I had to be in my Father's house?" But they did not understand what he was saying to them. Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. But his mother treasured all these things in her heart. Jesus grew in wisdom, in stature, and in favor with God and at the age of 12, Jesus already knew how to be a man. 5 araw siya, hindi niya kasama yung nanay at tatay niya eh. Saan siya kaya kumain? Isang araw ka lang di kumain, kakalang na sigmura mo, tama. Pero 5 araw siya, hindi niya kasama ang nanay at tatay. So gumawa siya ng parang siguro. Paano siya makakain? Pwedeng nanghingi siya, pwedeng may dala siyang pera. But Jesus was a smart boy. But at that time, at the age of 12, he was no longer a boy. He thinks like a man. Ilan po sa atin ngayon ang itsurang lalaki and thinks like a boy? Kailangan nung mag-isip-isip tayo. Tayong mga lalaki, when we go home at nag-iisa tayo, huwag nung nating isipin kung paano tayo makakaisa sa ating mga asawa. No? Huwag po tayo mag-isip kung paano natin iiwasan ang responsibilidad natin bilang lalaki at magulang. Isipin mo natin, how can I be a man? How can I be a good son? Kasi Jesus at 12, he knew. He knew how to be a man and he knew how to be a son. Why? Ang sabi niya, hindi niyo ba alam na kailangan nandito ko sa tahanan ng aking ama? At the age of 12, Jesus already knew who was his true father. Ang tanongin ko tayo, kilala ba natin ang tunay nating ama? How well do you know him? Kanina sabi ko, as a son, we should know his heart. How well do we know our Father? How well? That is a question to all of us, including me.
How well do we know our Father? Just like, para ako nandito, how well do you know me? Nung nagsisell group kami, question ko to eh. How well do you know me? What makes me sad? What makes me happy? What makes me excited? Naisip niyo ba yun? Ako, inisip ko yun, maraming going ma. With Pastor Mark. Ano ba nagpapasaya kay Pastor Mark? No. Ang nagpapasaya sa kanya ito, sabihin ko sa inyo, loyalty. Ang daming beses ko nang pumalpak. Nasaya mo ng pangalan ako minsan, take ako, napagalitan niya. So sabi ko, dito na lang ako. Kahit saan ako lumipat, kailangan ko rin ayusin yung pagiging anak ko. Dito na lang ako. At ito yung bunga. Like father, like son. So Jesus was like that. Alam naman natin kung ano yung sinabi ng Ama, sinasabi ni Jesus. Kung ano nakikita ni Jesus ginagawa ng Ama, ginagawa rin niya. So he was in his Father's house. Ba't kayo nagtataka na nagpaiwan ako yung sabi niya? Andito ako sa tahanan ng aking Ama. Pero alam nyo, may nag-isip akong iba eh. Bakit kaya nagpaiwan si Jesus? At bakit kaya nung nakita siya? Kasi, why were you searching for me? He said, didn't you know that I had to be in my Father's house, but they did not understand what he was saying? Pero anong ginagawa ni Jesus nung nakita niya sila? Everyone who heard him, after 3 days, they found him in the temple courts, sitting among the teachers. Mga guro yung kasama niya. Andun siya sa sinagoga, kasama niya yung mga guro, at yung mga guro, at nakikinig siya, listening to them and asking them questions. So bakit siya nagpaiwan? Bakit siya nagpaiwan? Yeah. After 3 days, they found him in the temple court, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. Obvious, bakit siya nagpaiwan? Gusto niyang matuto. Hindi dahil hindi siya tinuturuan ng magulang niya. Alam niya may matututunan siya doon sa mga tao, sa mga guro. Pero ito yung naisip ko eh. Diba? Si Jesus, nagpaiwan siya kasi naghahanap siya ng cell group. Ayan o. Listening to them and asking them questions. Di ba yun yung ginagawa natin sa cell group? Nakikinig tayo sa isa't isa, tapos nagtatanungan tayo. Pero matindi si Jesus, ang ka-cell group niya mga teachers. At na-amaze yung mga tao sa kanya the way he would answer. Kasi anak natin ng Diyos. Anak ka ba ng Diyos? Sigurado ka? Sigurado kayo? Hindi sigurado tumayo. Purihin ng Diyos. Naribang pasalamatan nyo ang Ama sa langit. Nariba? Paano ba magpuri ang isang anak? Paano magpuri ang isang anak? Kung sinasabi mo na ikaw mga anak ng Diyos, paano ba magpuri ang isang anak? Sabay tahimik? Paano magpuri ang isang ina? Sa ating kilos at gawa, malalaman kung kanino tayong anak. Tandaan niyo. Sa ating pagsasalita, malalaman kung kanino tayo anak. So pagkatapos ng makita niya, nakahanap na si Jesus ng cell group. Diba? Sino dito ang anak ng Diyos ulit? Ang tanong ko, naghahanap ka ba ng cell group mo? Sabi mo sa akin, di ba, tinanong ko kayo, anak ka ba ng Diyos? Sinagot niyo ako, oo. Ang tanong ko ulit sa inyo, anak ka ng Diyos, naghahanap ka ba ng cell group? Taas ang kamay na naghahanap ng cell group. Okay? Gumagawa ka ba ng panahon para pumunta sa cell group? Yun eh. Kasi ang anak, hinahakbangan niya yung gusto ng tatay niya. That is the father's business. Doon nangyayari yung transaction sa cell group.
Kung mabigat yung nararamdaman mo, sabi mo sa cell leader mo, dun sa mga kasama, ito nararamdaman ko eh. And God works in the midst. Where 2 or 3 are gathered, andun si God. Andun ang tatay natin. So yung business ni God. And to know His heart, andun din eh. Kasi matututo tayo dun sa mga kasama natin. Sila man ay bata o nauna sa atin, matututo tayo. Jesus wanted to learn more than He has learned in the house. Doon sa sarili niyang bahay sa Nazareth, He wanted to learn more. Bilang anak, huwag tayong makontento sa natututunan lang natin sa loob ng bahay. Meron pa mas magagandang bagay na pwede nating matutunan sa labas o sa bahay ng ating Panginoon. I'm sorry, hindi sa labas. Because Jesus learned from His Father's house. Sa bahay ng kanyang Ama, sa bahay ng Diyos. At alam nyo, nabubuo ang bahay ng Diyos. So, last week, di ba sabi ko sa inyo, 1 Peter 2:5. Ano nga pinignan nyo ulit? So tayo ay parang buhay na bato na pinagtutumpok-tumpok upang itayo ang bahay-sambahan ng Panginoon. So pag magkakasama tayo, para nating itinatayo ang bahay-sambahan ng Panginoon. Matanggal man ang pader na ito, yan, ito, at ito. Meron pa rin bahay-sambahan ng Panginoon. Kasi tayo yung buhay na bato na pinagtutumpok-tumpok. Walang kinalaman ang pader na to sa church. Tayo ang church, at ang church ang tao sa kaharian ng Panginoon. Yun yung mystery doon eh. The Son comes to church. Pag nagsama-sama lahat ng anak ng Diyos, it becomes the church. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yun. Tanong mo sa katabi mo, anong ginagawa mo pag nasa inyo pa? Hindi, sige. Tanungin mo. Sagutin mo, anong ginagawa mo pag nasa inyo? Hindi ako nagtatanong yung katabi mo ha. Nagkukulot ko. Kalalaki mong tao, nagkukulot ko. Sa Musirola, kakakulot, naubos. But this is what I love, because Jesus spent His time in His Father's house, talking with people who are learned. Ano at 12, He spoke to teachers. Minsan mo ayaw nating makipag-usap sa taong mas marunong sa atin. Kasi nai-insecure tayo. Gusto natin yung pwede natin sipa-sipain, pwede na, ay ito, pinitawin mo. I love to spend time with people who are wiser than me. Yung taong pwede akong kontrahin. Tulad ng misis ko. Yan totoo. Kasi pag hindi ka na nagpa-kontra, tingin mo lagi kang tama. And Jesus did that. He listened, He asked questions. I don't know why He asked, but probably they answered according to what they know. But He wanted to learn. Tayong lahat, we need to learn. We need to learn. That is an unending process in life. Learning. Because we want to be a son like our Father. And we learn from His house. Dito tayo natututo. Kaya lang minsan, dahil natuto tayo sa labas, dadali natin dito. Yun mo ang hindi ko papahintuloy. Sorry. Hindi ko rin tayo pwedeng mabuhay ng dalawa. Sabi na, anak tayo ng Diyos. Pero sa labas, iba yung ginagawa natin. Hindi ko ganon. Kung anak tayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos. Walang gitna. Kung itim, itim. Kung puti, puti. Pag may gumitna ka, sa demonyo yun. Mamili tayo. Si God o ang demonyo. Hindi ko pwedeng gumitna. Ang gumitna, walang nakikita. Kailangan mamili tayo. Whose side are we on? Kanino kang anak? Are you the children of the father of lights? Or are you children of the father of lies? Kailangan mo nating mamili. Tayo ba ay mga anak ng ama ng liwanag o tayo mga anak ng ama ng kasinungalingan? Kailangan mong mamili tayo at mabuhay tayo ayon
So pinili natin. Pero sinasabi ko sa inyo, piliin nyo the Father of lights, ang Ama ng liwanag. Kaya nga pinadala si Jesus para hindi na tayo nahirapan. Pero pinahihirapan pa rin ang ating buhay kasi ayaw nating makinig, ay nawala. We don't want to listen, we don't want to ask questions. Last cell group, di ba? Paano tayo nag-cell group? Magtanong ka sa isang kasama mo. Because I'm teaching you to ask questions. It is good to ask questions. Diba? Kahapon, nandun kami sa Laguna, sa orphanage. So, ito yung table namin, long table. Dito yung mga bata sa likod ko. Tapos na yung program, nagkakainan na kami. Lumapit yung isang bata sa akin. Sabi niya, Lolo. Sabi ko, huwag niya akong tawain, Pastor, tawain mo, Lolo Leo. Lolo, bakit kami hikaw? Oo, tinanong niya ako. And I loved it. Siya lang ang kaisa-isang tao na naglakas ng loob magtanong sa akin. Yung iba, pag nakikita ako naghihikaw, iniiwan ako. Kasi pastor daw ako, nakahikaw ko. Pero I love this question. Bakit ka nakahikaw, Lolo? Bakit ako nakahikaw? Alam nyo? Bakit, Louie? Yan. Louie, liga. Sabihin ni Louie sa inyo, bakit may hikaw pa akong dahil sa kalay. Dahil po sa isa sa inyong kaibigan na itinuloy yung parang kapatid ko. Gusto niya rin ikaw. Salamat. So, alam ni Louie. So, ituro mo na lang sa iba yung bakit ako nakain. Ayoko alisin. Hindi ko ito uso dahil uso. Hindi ako nakikiuso. Gumagawa ako ng sarili kong uso. Kung uso yung maiksin buhok, ipapahaba ko ng buhok. Yung hindi kayang isuot ng iba, yung sinusuot ko, yung mga pink na pantalon, di ba yung pantalon. Kaya lang, wala akong makita maganda ngayon. Gumagawa ako ng sarili kong uso. Hindi ako basta nakikiuso. So dahil itong lalaki kong ito, nakilala ko ito sa Taiwan nung ako'y kumaawit pa. Meron mo siyang nahikaw mula dito sa dalawa. Siyang puno yan. So nung umuwi sa rito sa Pilipinas, sabi ko sa kanya, Rep, bilang tanda ng pagkakaibigan natin, pwede bang ikaw na ang bumukas ng tega? So humingi siya ng hikaw kay Mami. Wala naman akong hikaw nun. I was 25. Kumuha siya ng 2 yelo, inipit niya yung tenga kong gano'n. Ang 1 minuto. Ready ka na? Sige. Ginagin niya. Alam nyo, kahit tanggalin ko itong hikaw na to ng 5 taon, tinanggal ko na to 5 taon, hindi siya nagsara. Hindi ba meron nagbutas, tapos sumasara lang, 1 taon, hindi siya nagsara. So, binalik ko siya. Nakita ko siya ulit sa state. Nagkita kami ulit, after 25 years, nagkita kami ulit. Retired na siya. Yan daw yung trabaho niya sa airline. Nakita niya yung hikaw. Ano yun, friend? Suot mo ko ba yan? Oo. Siya ang nagbutas ng tenga ko, pero itong hikaw na to, bigay ng pinsan ko sa akin. Was last year, this year, nagkita kami ulit. Last year, saka this year. Nasabi ko na ba sa inyo? Tinanggap na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi, sabi niya sa akin, hindi mo pa pala ako nakakalimutan. Kasi yung sinabi ni Freddy, tinuring niya talaga akong parang kapatid. Pag nasa States ako, mabilis akong bumunot, alam niyo yun, di ba? Diba? Mabilis akong bumunot eh. Mas mabilis ko yun sa akin. Hindi ka pa umu-order, bayad na. Ganun niya ako kamahal. At kahit na magbabayad siya ng aeroplano papunta sa Texas po siya, California, pinupuntahan ko niya. I hope some of you can find a friend that sticks more than a brother. So,
Ganun mo si Jesus. Ganun sa kapatid kasi natutunan din niya sa ama niya. Pero ito yung gusto kong verse, 52. 51. Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. Yun naman pala, obedient naman pala si Jesus. Na-curious lang siya. Okay? Na-curious lang siya. So pumalik sila, and siguro every year, nagpupunta pa rin sila doon. But I believe at the age of 12, naghanap na siya ng mga kaibigan, naghanap na siya ng sarili niyang cell group. Sa akin mong palagay, yung sina Peter, John, James, kilala niya na yan, bata pa lang siya. Alam nila kung paano siya sumunod, alam niya kung paano siya lumaki. Or else, sasama ka ba sa taong di mo kilala? Honestly, hindi, di ba? Tama ka sa akin, kasi iwanan mo yung kabuhayan mo. Hindi. Hindi mo gagawin yun. Naisip ko, itong si Pedro, si Andrew, si James, si John, nung tinawag niya, kilala na siya. Kilala kung paano siya mamuhay. He lived like a son of God. Kaya nung tinawag niya, madaling sumama sa kanya. Iniwan nga yung lambat eh. Iniwan yung bangka. Iiwan mo ba bahay mo? Iiwan mo ba yung motor mo, Luloy? Iiwan mo. Para bigyan ka ni Lord ng Ducati. Minsan di natin maiwan yung, totoo lang, hindi natin maiwan yung luma. Kasi natatakot tayong mawala. Pero hindi natin alam, mas malaki, mas malalim, mas mahalaga, mas maganda yung inihanda ni Lord para sa mga umiibig sa Kanya. Ang tanong, umiibig ka ba kay Lord? Yes, kayo ng yes, ha? Asahan mo kayo, makita ko kayo lahat sa cellgroup. Pag wala kayo sa cellgroup, sabihin ko sa inyo, sinungaling kayo. Di ba? Huwag yes ng yes. Ang yes, ang salita, may katuwang, may akmang gawa. So huwag lang yes ng yes. Okay? Pero pag nag-yes kayo, gawin nyo. Yan ang tatak ng tunay na anak. Okay? Let your yes be yes, and your no be no. Other than that, it's from the devil. O, pwedeng mag-no. Hindi ako pwedeng uminom ngayon. Nagtitipid ako. Diba? Hindi pwede yung, sige, dito lang ako. Pero pag nabuyo nila ako, inom din ako. Ako, ganun. Sa demonyo, hindi nga eh. Let your yes be yes, and your no be no. Hindi ako iinom. Sige, papanoorin. Kwentuhan ko lang kayo. May bawang kang tubig. Di ba may nilalagay rito yung nagbibisikleta? Yun, ito lang gano'n. O sige, inom lang kayo. May dala kang tubig. Let your yes be yes, and your no be no. Other than that, it's from the devil. So pag kumilos tayo na hindi yes or hindi no, it's from the devil. Wala kang gitna. Pag nagpagitna ka sa demonyo, kaya wala ko tayong makikita kung ano nangyayari sa buhay natin. But this is what happened to Jesus. After he chose to be in his Father's house, after he acted like a son, at the age of 12, he acted like a man. He made choices, naghanap siya ng sarili niyang cell-group, nagtanong siya, gusto niya magkaroon ng kaalaman. This is what happened to him when they went back home. Uwi na sila, and he was obedient to them. Hindi maintindihan ng nanay niya, but he was obedient. Okay? Obedient to what? Obedient to them because he was obedient to their father, to his father. Alam mo, pag una mong sinunod ng iyong ama sa langit, magiging masunurin ka sa mga magulang mo sa lupa. Promise. Promise. So kaya, ang taniman nyo. Pag naging masunurin ka sa ama mo sa langit, madaling maging masunurin sa iyong magulang sa lupa. The reason nag-i-struggle tayong sumunod sa ating mga tagapagturo, sa ating spiritual na magulang, sa ating tunay na magulang, kasi hindi talaga natin nasusunod ang ating tunay na ama. Subukin nyo. Subukin nyo. Alamin nyo ang puso ng inyong ama sa langit. Alamin nyo kung ano yung gawain niya. Alamin nyo kung saan kayo pwedeng gumawa ng gawain niya. Expand yung territory niya. Tingnan nyo, magiging masunurin kayo sa magulang nyo. Nung natutunan ko to, 31 na ako. 31 na ako na naging masunurin ako sa magulang. Kasi binalikan ko lahat ng payo nila sa akin. Tama naman pala sila.
May diferensya lang talaga. Yung pang-intindi ko. Ito yung gusto ko, 52. And Jesus grew in wisdom. Ang wisdom po ay karunungan na bago nyo gawin ang isang bagay, alam nyo na ang kakakantungan. That is wisdom. Wisdom is knowing what the effect of what you're gonna do even before you do it. Ba? Pag nakipagtalik ang isang babae sa isang lalaki, anong maaaring mangyari? Diba? Pag ginawa mo pa rin yun, knowing ang resulta, ano ka? Bobo. No offense. Ginawa ko rin eh. Bobo rin ako eh. Buti na lang may Jesus. Buti na lang may Jesus na nag-ayos ng buhay. So lahat ng ginawa kong mali, dinula niya. Umpisa ako ng tama. Di ba lagi kong sinasabi sa inyo, ang mali, hindi nyo pwedeng itama. Mali nga eh. Huwag nyo asahan na umpisa kayo ng mali na itatama niyan din. Itapon nyo yung mali, mag-umpisa kayo ng tama. Lahat ng tama. Pag naghalo ang tama at mali, pag nasa gitna nga, ano? Kanino yun? So Jesus grew in wisdom. Alam niya, gusto ko itong gawin. Anong epekto nito sa akin, sa magulang ko, sa aking ama sa langit, sa aking mga kabarkada? Anong may papakita ko sa kanila? Anong may paparamdam ko sa kanila pag ginawa ko ito? Kaya bago kayo magsalita, mag-ingat din kayo. Ingat tayo sa salita. Kasi ang salita, mas matalim kaysa patalim. Nakakasugat yan. At minsan mas malalim. Mag-ingat kayo sa pagbitaw ng inyong mga salita. Mag-ingat kayo sa inyong mga kilos. Kasi minsan, siyempre, pag nakikipag-usap ka, nakaganyan ka. Parang wala kang pakialam. Diba? Wala nga, open hand. Kaya nga pag nag-worship tayo, di ba? Lord, I love you, Lord. Di ba? Open heart. Sinasabi mo, Lord, pasok ka. Wala kang pakialam kung anong gusto mong gawin sa akin. Basta gawin mo. So Jesus grew in wisdom and in stature. Ano niya yung stature? Stature, alam nyo? Nakikita niyo yung saluneta? Hindi, stature yun. Iba yung stature. Stature, pangangatawan. He grew in stature. Ibig sabihin, hindi sa bansot. Naniniwala ko malakas si Jesus. Una, karpintero siya eh. Karpintero siya. Pinag-aralan niya. Sino ba ang ama ni Jesus sa lupa? Okay. Ganito yan eh. Malamang si Jesus hindi siya nag-aral. Kasi sa kultura ng mga Hudyo, yung age 5 hanggang 10, i-memorize mo yung Biblia, yung first 5 books. Okay? So, Jesus grew in wisdom and stature. So, siguro matipuno ang katawan ni Jesus. Kasi kaya niyang mabigat ba yung cross pag pinuha? Yung beam ng cross? Mabigat yun. Yung mo, nilati ko na siya, pinarusahan na siya, nabuhat pa rin na yun. Siguro matipuno. Maring hindi katulad ni Hulk Hogan yung katawan niya, pero matipuno si Jesus. Para si Louis siguro. So matipuno siya. He grew in wisdom, stature, and ito ang paborito ko. And, basahin nyo. Sinong gustong lumago doon sa pabor sa Panginoon at sa mga tao? Be like a son. Be like a son. If you want to grow in wisdom, kahit malaki na kayo, if you grow in stature. But most of all, grow in the favor with God and with man. Kung nasa iyo ang pabor ni Lord, nihahanapin ka pa ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Kung nasa iyo ang pabor ni Lord, lahat ng gawin mo tagumpay.
Kung nasa iyo ang pabor ng tao, lahat ng hilingin mo, okay. Nasasabi ko po ito because in the beginning of my being a son of Pastor Mark, spiritual son, it was a struggle for me. Struggle ako talaga kasi may sarili akong kaisipan. I'm also a leader in my own right. But I had to submit that leadership to Him and help me make it better. So I can bear fruit. Mario akong mamunga. So kahit meron kayong alam na, kahit si Jesus marami siyang alam. Pero nagpaturo pa rin siya. And because He was humble enough to let other people teach Him, ito yung epekto. He grew in wisdom and stature and in favor with God and with man. Kayo ba kayo nag-aalala na pag nag-a-apply kayo ng trabaho, hindi kayo matatanggap? Nag-aalala ba kayo? In favor with man. In favor with man. If you have favor with God and man, hindi ko kayo matatakot. Kasi alam nyo, ang Diyos ang kikilos dun sa mga tao. At kahit yung mga taong kausap nyo, hindi nyo kilala because you have found favor in God. God will see to it that you will find favor in those people that you meet every day. Why? Kasi gusto ni Lord padaliin yung buhay. Ayaw niya ng bribery, so favor na lang. Nagets nyo? Tayo tao, para mapadali, nang babribe tayo, nang lalagay. Pero si God hindi You be close to me as a son, I will see to it that you find favor in man. Walang hirap-hirap. Minsan nahuli nga ako ng police sa States, di ba? Sabi ni ate niya, magkano kaya yun? Nagtanong-tanong siya. Yung home violation ko, 3. So, ang halaga nun sa States, almost $1,000. Magkano $1,000? 47,000 pesos. Yun ang halaga ng violation ko. Pero sabi ng police, you can go. Doon ko nakita yung pabor ni Lord at yung pabor na ginawa ni Lord sa mga tao. Huwag ka naman pahuli sa polis. Sabihin mo, Lord, thank you favor. Hindi ko naman sinasadyang mahuli ng polis. Diba? Pero pagdating mo sa gipit, dahil ikaw ay anak ng Diyos, namuhay ka, nag-isip, at pumilos na parang anak ng Diyos, ang pabor ng Diyos at ng tao ay nasa sayo. Walang kahirap-hirap. Natutuwa kasi tayo ng sariling kayod. Hindi yung masamang kumayod. Pero yung sarili mong kayod, hindi ko ganun ang plano ng Panginoon. Yung binibigay ko sa yung buko, yun ang kayurin mo. Tayo, naghahanap tayo ng bukong kakayurin. Yung buko lang, hirap na hirap pa tayo maghanap. Si Lord, binibigay na yung nyog na kakayurin natin. Yun na lang ang gagawin natin, kakayurin. Gusto pa natin, dadagdagan pa yung hirap natin, maghahanap pa tayo ng buko. O hintayin pa natin mag-inyog yun. Ama na po. Ama na po. Isa lang hinihingi ng Panginoon, maging anak tayo sa Kanya. Yun lang. At bilang pagtatapos po, nais kong ipaalala sa inyo ang sinabi ni Lord sa kauna-unahang tao na itinuring niyang anak. Sino yun? Ang kauna-unahang tao na tinuring niyang anak. Nakikita niyo yan sa genealogy ni Jesus sa aklat ng lupa. Kayo na lang maghanap. Pero ito ang blessing niya. When God blesses, He speaks. So ito yung blessing niya. And God blessed them. Sino yung them? Adam and Eve. And God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish and the sea
and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Unahin ko muna yung rule over the fish. Ang sabi ng Panginoon, okay, ang kailangan daw natin, to rule means ganito. Nakakita na kayo ng ruler. Nakakita na kayo. Anong ginagawa sa ruler? Pampalo sa bata. Kasi kadalasan yung ginagawa natin, lalo na pagkahoy. Lalo na yung mahaba yung pansastre. Di po, ang ruler ay standard, pamantayan po yan. Kung 12 feet yung ruler, na mo'y sinusukat, gagawa ka ng isang bagay, tali, lahat 12 feet. Okay? Ang sinasabi, if we have to rule, we have to be a ruler. Tayo yung standard na gusto nating ipasunod. Nagets nyo? Pagdating niyo sa bahay, anak ako, gano'n ruler, tingnan nyo. May numero ho yun. Kung 6 inches, 12 inches, 36, pamantayan siya, sukatan siya, standard siya. Kung may standard man dito sa lupa na kailangan sundin ng ibang tao, yun ang standard ng Diyos sa kanyang mga anak. And we don't lord over each other. We lord over the fish of the sea, and the birds of the sky, and over the living creatures, and move on the ground. Hindi ho tayo nagbabangayan. Ang pinasusunod natin, yung mga hayop. Oh, let's get down! Minsan nga ako, may aso dyan eh. Pinapaalis ko. Sumusunod naman. Alis ka rito, may practice mo. Subukan nyo. Hindi ho natin pinapakumbabawan yung kapwa natin. Hindi ho yun ang sabi nito. Tayo ho ay sukutan. Tularan. Kung anong dapat maging. Babalikan ko po, and God blessed them and said to them, be fruitful and increase in numbers, fill the earth, and subdue it. Ibig sabihin ho yung subdue, take control. Sabi, fill the earth, punuin mo. Simple lang naman yun. Increase in number, magparami. Kailangan unawahin mo natin yung be fruitful. Minsan mo, pinagkakaisa natin yung be fruitful and increase in number. Sasabihin ako sa inyo, dito na ako magsasabi. If God is Spirit, ano ho ang bunga ng Espiritu ng Diyos? Kung ang Diyos ay Espiritu, anong bunga ng Espiritu ng Diyos na nasa sa iyo at nasa sa akin? Diba? God gave us the spirit of sonship. So kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo at sa akin, ano ang bunga natin? Mabasahin ko, Galatians 5:22 at 23. Okay? Ang sabi po sa Galatians 5:22 at 23, kung meron kayo electronic Bible at may Biblia kayo, nagawa sa papel, buksan ninyo. Ang sabi ko rito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Self-control means discipline. Kailangan ba natin ng disiplina? Kaya sumunod. Kailangan po natin. Kailangan ba natin na tayo'y mahinahon sa lahat ng panahon? Gentlemen. Kailangan ba natin maging tapat sa isa't isa? Nakukuha nyo? Bakit hindi tayo nagiging tapat sa isa't isa? Bakit hindi tayo umiibig sa isa't isa? Ba't hindi natin maibahagi ang kagalakan sa isa't isa? Bakit wala tayong kapanatagan? Bakit forbearance is patience? Ba't hindi tayo nagiging pasensyoso? Ba't hindi tayo nagiging mapagbigay? Ba't hindi tayo nagiging mabuti? Bakit? Kasi inuuna natin, balik tayo sa Genesis. Yan. Inuuna natin yung rule. Gusto natin maghari-harian ng walang bunga.
That's why Father like Son. Ang ama natin, okay lang siya mag-hari. Hindi siya naghahari-harian eh. Hari siya talaga. Ang naghahari-harian yung fake. Gusto rin natin magpakarami. Wala tayong food. We want to fill the earth. Wala tayong food. We want to subdue it, control it. Wala rin tayong food. The first thing that God bless, hindi command. God bless them. Ibig sabihin, mangyayari to. Kailangan lang natin tanggapin yung nyo at kayo rin. God said it, we work on it. That the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kung meron tayo nito, and we see it evidently, that is the time. Okay? That is the time to increase in number. Ano yung increase natin? Yung fruit na yun, yung character na yun. We do not increase ourselves. We increase the character of Jesus in us, the character of the Son. Because we want to be like the Son. If we are like the Son, we will be like a Son. Okay, if we are like the Son, we will be like the Son. Now, maganda po itong isipin at mag-reflect araw-araw. Are we bearing fruit? Remember, love is the language of God. That's why sabi ko, the first thing we have to teach when a person comes into the kingdom of God is the language of God. Now, kung evident na to sa atin, 2 years. Pagdating mo dito, sa tahanan ng Panginoon, 2 years. Bantayan mo yung sarili mo. Namumunga ka ba? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ang makakapagsabi niya, alam niyo kung sino? Laan niyo kung sino? Yung cashier group mo. No, pare, hindi na mainitin ang ulo mo. Nagiging patient ka na. Pare, nasa oras ka nang dumating, may disiplina ka na. Ikaw hindi mo sasabihin sa sarili niya. Or else, magyayabang ka, di ba? Humble na ako. Once sinabi mong humble ka na, mayabang ka pa rin. Ibang taong pwede magsabing humble ka, not yourself. Totoo lang. That's the character that only other people can gauge. Hindi ikaw. But as in patient, yeah, pwede mo sabihin, ay, nagiging pasyente. Kasi kahit yung mga anak ko malilikot at gano'n ng gano'n, hindi na ako nagagalit. Tama, Bobby? Kaya maganda yung cell group eh. Nagiging tapat, nagiging bukas yung buhay mo sa kanila. At nasasabi nila, pare, grabe ka. Mukha ka ng ubas. Hindi ka na mukhang pasas. Kasi namumunga kayo, nakikita nila. And the more na mamunga tayo, the more we reflect the character of the Son. Alam nyo, siguro nga nung araw, pag naglalakad si Adan sa si God sa hardin, siguro yung mga hayop napapaganon. Si God ba yun o si Adan? Pangarap natin sa nukong na dumating yung panahon, pag naglalakad tayo sa kalye, tatanong ng tao, si Jesus ba yun? Pag may kinakounsel tayo, parang si Jesus yung nagsalita sa akin, nabuhay ako. Why? Because we are like the Son. We know the heart of the Father. We know His business. And we want to expand whatever He has started in us. Or we want to expand His territory. Now I want you to encourage with another word from Psalm 34 verse 8. Yung increase, alam niyo na yun. Matthew 28 lang yan. Go and make disciples of all nations. Kaya, nandun yung make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. To baptize means ilubog. Hindi bisik, hindi buhos. Ilubog. Yung di pa nabibinyagan sa inyo, gusto nyo, binyagan po kayo ngayon. Ilubog.
in the name. Name in Hebrew is character. Ilulubog ka sa character ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Pag nilubog ka sa character ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ano magkakamukha? Mamumunga ka. Kailangan mo natin lumubog. Kailangan natin magbabad. Sino may bathtub dito sa bahay? Batya. Yung inflatable na ano, ito no. Meron mo akong nakita mga bata nag-swimming sa loob ng washing machine. Hindi nyo nakita sa Facebook? Sa sobrang init, pinuno nila ng tubig yung washing machine, doon sila nagbabad. Buti na lang hindi binuksan ng ama yung washing machine. Yun lang po. You know, and teaching them to obey everything. Teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you until the end of the day. What will you teach? What will I teach if you don't have fruit? Eh, sariling kayod na naman yun. Mag-reflect po tayo. Ano ba kailangan baguhin sa ating buhay? Huwag po natin ipasa yan sa susunod na henerasyon. This is what I see. Yung henerasyon ng mga Pilipino, lumabo na, lumabnaw na ng lumabnaw. Kasi yung naipapasang karakter, hindi lang history ang pinapasa. First and foremost, values and character. It's not only business. Alam ko sa mga Chinese, pinapasa nila yung business sa mga anak nila, tinuturuan ko. Most of all, it's character and values. So I like to leave this verse with you. Tayo mo natin. 1, 2, 3. Saan nagpunta si Jesus? Noong 12 years old siya. His father's house. He took refuge dito ako sa tahanan ng aking Panginoon. That's why he grew in wisdom, stature, favor with God and with man. Sabi ko sa inyo, taste and see. Lasapin nyo, lasahan nyo, tingnan nyo na mabuti ang Panginoon. Taste. Damhin nyo. See, paano nyo makikita pag nangyari na sa buhay? Nasubukan nyo lang kumain ng pagkain, di ba? Pag masarap, anong sinasabi nyo? Nalasahan nyo eh. Pag nalasahan nyo ang Panginoon, sasabihin niya at makikita sa inyo kung sino ang Panginoon dahil kayo ay mga anak ng makapangyarihang Diyos, tagapagmana ng langit at lupa. Magsitayo po tayo. Hindi po tayo nagsisimba o sumasamba para gawin lang ang ating obligasyon. Lahat na yata ng obligasyon ginawa na ng ating Ama sa langit para sa atin. Narito po tayo upang magpaturo, katulad kay Jesus, magpaturo sa ating Ama. Tay, ano bang gusto mong gawin ko? Malinaw po yun. Be fruitful, increase in number, fill this earth, and subdue it. Karakter muna. At yung karakter na yon, yun ang pinaparami natin. Hindi yung lumang tayo. Kung yung lumang tayo, wala nga mangyayari sa Pilipinas. Pero yung karakter ng ating Panginoon, yun ang ipinapasa natin sa bawat henerasyon. Ito ang pangarap ko, na yung susunod na henerasyon sa akin, mas matindi ba kaysa sa akin? Mas gwapo, mas mayaman, mas maraming sapatos. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Mas matindi ang passion. That is my goal. At mangyayari lang yon kung tutugon kayo. Tumugon na ako, matagal na. Hanggang ngayon, dinaninindigan ko yung katugunan na yun. Yun lang naman po yun eh. Pag tumugon ka, lahat tapon. Simula ka ulit. Bago tayo magsisira, kung tutugon ka na rin lang, lubos-lubusin mo na. Hindi nga ako pwedeng magsama ang masama at mabuti. Hindi nga ako pwedeng itama ang mali. Yung kasabayan ho natin, itama ang mali, mali nga yun. Itapon ng mali, mag-umpisa ng tama, lahat po yun tama.
Hindi ka pwedeng mag-umpisa ng mali at i-expect mo tama. Hindi ho totoo yun. Mali ho kasabihan niyo. Ang mali, tinatapon. Kung meron kayong mali sa buhay, tapon na lang. Umpisa kayo ng tama. Ang tamang pag-umpisa, mag-umpisa ng matuwid, kasama si Yeso Cristo. Yun lang. Humihirap lang yan pag pumapalag tayo. Pag nagpapaubaya tayo, madaling mamunga. Ang unang gagawin sa pamumunga, ayusin ang ugat. Kaya masakit. Lahat ng bagay sa ilalim at pundasyon natin ay hahalukayin ng Panginoon upang magtatagsa ng bagong pundasyon, bagong ugat. Ang pangalan ng Hesus Kristo. Jesus said, I am the vine, you are the branches. If you abide in me and I abide in you, you will bear much fruit. But apart from me, you can do nothing. Tandaan yan. Apart from Jesus, we can do nothing. That's why this nation has to go back to Jesus. And then a lot of things will happen. And it starts today. It starts with you. If you will go back to Jesus, start with Jesus, everything will be well. Promise. Promise. Ako po'y buhay na patotoo nun. Does that mean excuse tayo sa mga ginagawa ng mga tao? Hindi. Mararanasan na natin yun. Pero hindi tayo apektado. Kasi hindi tayo taga rito sa lupa. Tagalangit po tayo. Pinadala ng Panginoon sa lupa upang maging mga anak na ginagawa ang kanyang gawain. Kung naunawaan niyo po ang pakay ng Panginoon, nais niya po kayong tawagin, nais niya kayong ampunin bilang tunay na anak.